Isa na namang nakapangingilabot na kwento mula sa mga pahina ng Aklat ng Lagim ni Kabano na pinamagatang OFW's Mysterious Case. Mga kwento ng lagim ni Kabano. Pinagpalang araw po sa inyong lahat ng mga tagapakinig at ganun rin po sa inyo, Kabanong. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Marta. Nakatira dito sa parting Mindanao. Hindi ko na po babanggitin ang baryo kung saan ako nakatira sapagkat hindi dito naganap ang mga pangyayaring kababalaghang aking ibabahagi sa inyo. Isa akong OFW dati o kaya na may sabihin nating domestic helper sa bansa ng mga banyaga na hindi ko na rin babanggitin sapagkat para na rin sa seguridad ng lahat. Dahil sa kahirapan ng buhay na kinakaharap natin, naisipan kong mag-abroad sapagkat nais kong matulungan ang aking asawa at maibigay ko ang maayos na buhay sa aking mga anak. Kasalukuyang naglalaba ako ng mga sandaling yon nang dumaan at nag-announce si kapitan sa baryo namin na may palibreng trabaho para sa mga gustong mag-abroad. Libre ang lahat ng gagastusin basta may valid ID at birth certificate ka lang. Dahil sa narinig kong yon ay nagka-interes ako sapagkat bibihira lang ang ganong oportunidad. Kinagabihan, habang kumakain kami ng asawa kong si Jason ng hapunan, ay masinsinang kinausap ko ito na kung maaari ba akong makipagsapalaran sa ibang bansa. Kahit 2 taon lang para naman kahit papaano ay makatulong man lang ako sa aking asawa sapagkat naaawa na ako sa kanya dahil todo kayo dito kakatrabaho subalit kulang na kulang pa rin para sa pang-araw-araw naming gastusin. Nung umpisa ay nagalit at nagmamatigas ito at hindi pumayag sapagkat ayon dito ay marami na siyang nababalitaan na mga OFW na inapi ng mga banyaga. Dahil sa kagustuhan kong makatulong, kaya pinilit ko itong kumbinsihin sapagkat malaki rin ang maitutulong ko sa kanya kapag nakapag-abroad ako. Makakapagpatayo na rin kami ng bahay kapag nangyari yon at makakapag-aral na rin ang mga anak namin sa isang magandang paaralan. Sandaling nag-isip ng malalim ang asawa ko at napabuntong hininga ito. Sige na nga, papayag na ako mag-abroad ka pero 2 taon lang ha, pagkatapos nun ay uuwi ka na. Nang marinig ko yun, ay masaya akong nagpasalamat dito. At nangako akong 2 taon lang ako magtatrabaho at uuwi na ako sa Pilipinas at magtatayo na lang kami ng munting negosyo. Lumipas pa ang ilang araw ay mabilis na naayos ang pag-aasikaso ng mga papel ko at passport hanggang sa pansamantala muna akong namalagi sa accommodation ng mga nag-a-apply ng trabaho patungong abroad. Lumipas ang ilang araw ay naging maayos na lahat hanggang sa makalipad na ako patungong abroad. Unang salta ko sa bahay ng magiging amo ko ay maayos naman ang kanilang pagtrato sa akin. Silang mag-asawa lang ang aasikasuhin ko sa loob ng bahay sapagkat wala pang anak ang mga ito. Sa mga unang araw ng linggo at buwan ay maayos naman ang ipinapakita sa akin ng mag-asawang amo ko at palaging nakangiti ang mga ito kapag inuutusan ako. Kaya naisip kong maswerte ako at mabait ang mga ito. Kahit naho-homesick ako sa pamilya ko sa Pilipinas, ay hindi ko masyadong iniisip yon dahil sa panatag ang kalooban ko sa bahay na pinagsisilbihan ko. Lumipas ang ilang buwan, ay napapansin kong tila nag-iiba na ang ugali ng mga ito. Palagi nang galit at kung mag-utos ay nakasigaw na. Nung umpisa ay hindi ko na lang iyon pinapansin sapagkat ang buong akala ko ay may problema lang ang mga ito kaya mainit palagi ang mga ulo. Hanggang sa isang araw, habang kumakain ng mga ito ay nakalimutan kong lagyan ng pampalasa ang sabaw na niluto ko dahil sa pagkakataranta kong mapapagalitan na naman ako ng mga ito. Lalong-lalo na ang amo kong lalaki. Nang tikman na yun ng amo kong lalaki ay napasigaw ito at tinawag ako kaya kinakabahan akong nagmamadaling tumakbo patungo sa hapagkainan. Iminwestro nito ang sabaw habang nagtatanong kung bakit walang lasa at nanlilisik ang mga matang galit na galit. Todo hingi naman ako ng pasensya at tawad dito dahil sa nakalimutan ko yung lagyan ng pampalasa.
At sinabi ko na lang na lalagyan ko na lang yon ng pampalasa dahil sa mainit pa naman ang sabaw. Ngunit galit na binuhat ng amo kong lalaki ang mangkok na may sabaw at ibinuhos yun sa akin. Dahil sa kakaahon ko pa lang ng sabaw na yon mula sa apoy, ay talagang umuusok pa ito. Kaya nagsisisigaw akong pinagpag ang dibdib ko nang matamaan yun ng napakainit na sabaw. Hindi pa ito nakontento at ibinito pa nito ang mangkok sa ulo ko. Kaya bahagya akong nahilo at pagkapa ko sa parting natamaan ng mangkok ay may tumutulong dugo mula rito. Umiiyak akong sinabi sa kanila na ibigay na lang nila sa akin ang passport at uuwi na lang ako sa Pilipinas. At least sa Pilipinas kahit gaano kahirap ang buhay ay hindi ko yun mararanasan. Nang marinig yun ng amo kong babae, ay kaagad na hinawakan nito ang buhok ko at kinaladkad ako patungo sa kwarto ko at ipinadlak ako doon. Kahit anong pagmamakaawa ko dito, ay tila mga bingi ang mga ito na parang walang naririnig at tila sanay na ang mga ito sa ginagawa nila. Nang mga sumunod na araw, ay pinakawalan nila ako sa pagkakakulong. Nakikiusap sila at humihingi ng tawad na sana'y wag na akong umalis at magsilbi uli sa kanila. Ngunit pag ako'y nagkakamali na naman, nagagalit na naman sila at sinisigawan at sinasaktan na naman nila ako. Ilang beses ko na namang natikman sa kanila ang pagmamaltrato at batuhin ng kung anumang bagay ang mahawakan ng mga ito. Tanging pag-iyak at pagsambit sa Panginoon na lang ang aking ginagawa ng mga sandaling ito. Sapagkat batid kong walang makakatulong sa akin kundi ang sarili ko lang at ang Panginoong Diyos. Habang humahagulgulo ko ng iyak, ay may narinig akong parang nagpupukpok ng kung anong bagay sa kabilang kwarto. Dahil sa paulit-ulit yun ng pagpukpok, tumahimik na lang ako at dinamot ko ang sarili ko. Kinagabihan ay agad akong napatayo nang marinig ko ang mga yapak na papalapit na sa kwarto ko. Nang magbukas ang pintuan ay ang amo kong babae. Ito ay pasigaw na inutusan akong magluto ng hapunan. Wala akong magawa kundi sumunod. Nagmamadali akong tinungo ang kusina. Habang naghahanda ako ng pagkain, ay napansin kong may pumasok sa kusinang kaparehas kong kasambahay. At alam kong Pilipina din ito dahil sa itsura niya. Naisip ko na baka papalitan na ako sapagkat may bago na silang kinuhang kasambahay. Nginitian ko ang babae sa tingin ko nasa edad 30 lang ito. Tahimik lang ito at hindi man lang ito gumanti ng ngiti sa akin. Makalipas ang ilang araw ay napapansin kong ako pa rin palagi ang inuutusan ng amo ko sa lahat ng mga gawain. Kaya nagtataka ako sapagkat may kasama naman kaming isa pang kasambahay, bakit hindi ito inuutusan ng amo ko? Samantalang wala naman itong ginagawa at nakaupo lang ito sa kusina. Minsan ay nasa loob lang ito ng kwarto, katabi ng kwarto ko. Napapailing na lang ako at naisip na baka strategy na naman ng amo ko na kunwari mabait sa umpisang buwan pero kapag nagtagal ka na sa kanila ay lalabas na ang kademonyuhan ng mga amo ko. Kasalukuyang tumatawag ako sa asawa ko ng gabing yon nang biglang may narinig akong iyak sa kabilang kwarto. Kaya nagpaalam na ako sa aking asawa at pinatay ko na ang cellphone. Ilang sandali pa ay patuloy pa rin ang pag-iyak ng babae sa kabilang kwarto. Kaya idinikit ko ang aking tenga sa pader. Kapag dinidikit ko yon, ay nawawala ang iyak. Pero kapag inilalayo ko, ay naririnig ko na namang umiiyak ito. Iniisip ko na lang na baka na-homesick lang ito. Habang pinapakinggan ko ang pag-iyak, ay bigla na lang akong nagulat nang biglang kumalabog ng kabilang kwarto. Animoy may mga nag-aaway sa loob at naririnig ko ang babaeng kasama ko na umiiyak at nagmamakaawa. Subalit wala akong naririnig na may kausap ito o kaya ay may sumasagot man lang sa pagmamakaawa niya. Tanging kalabog ng kwarto lang nito ang naririnig ko at parang pinaghahagis ang kung anumang bagay ang naroroon sa loob ng kwarto nito. Todo iyak na humahagulgul ang babae habang pilit pa rin nagmamakaawa kaya hindi na ako nakatiis pa. Naisip ko na baka sinasaktan ito ng amo ko kaya kaagad na akong lumabas ng kwarto at kinatok ang kwarto nito. Walang nagbubukas ng kwarto nito kaya pinilit ko ng buksan ng doorknob at pagkapihit ko noon ay hindi ito nakapadlock kaya binuksan ko na yun. Laking pagtataka ko dahil patay ang ilaw at walang katao-tao. Kaya kinabahan ako ng mga sandaling yun at kaagad na isinara ang pintuan at bumalik na ako sa kwarto ko. Kinaumagahan, habang nagluluto ako ay galit na galit ang amo kong babae na tinungo ako sa kusina. Pinagmumumura at dinuduro ako nito.
Hindi ko maintindihan kung ano ikinagalit nito sa akin kaya tumahimik na lamang ako habang nagpapakulo ng tubig. Dahil sa ginawa ko ay mas lalo pang nanggigil at pinandilatan ako ng mga mata nito. Bigla nitong kinuha ang takuring pinapakuluan ko at walang pagdadalawang isip na ibinuhos yun sa akin. Napasigaw na naman ako sa sakit at init na nararamdaman nang ibinuhos nito sa katawan ko ang kumukulong tubig. Samantalang yung kasama kong babae ay tahimik lang sa gilid habang nanunood sa akin. Pagkatapos ng ginawa ng amo ko, ay kaagad na itong umalis sa bahay. Umalis ka na dito. Umalis ka na. Tumakas ka na. Habang hindi pa huli ang lahat. Luha ang napatingin ako sa kanya. Sino ka ba talaga? Ilang linggo na tayong magkasama pero ngayon mo lang ako kinausap. Ako si Hana. Tutulungan kitang makaalis dito. Pero kailangan tulungan mo rin ako. Paano? Paano kita matutulungan? At paano mo ako matutulungan? Palagi nakapadlock ang gate. Hindi tayo makakaalis. Naglakad patungong kwarto ang babae at doon ay pinaliwanag niya lahat-lahat ng nangyari at kung bakit hindi siya napapansin ng mga amo ko. Biglang nangilabot ang buo kong katawan nang matapos niyang isalaysay ang mga nangyari. Ayon dito ay isa na pala siyang multo sapagkat pinatay siya ng mag-asawa kong amo. Bago ako napunta dito ay siya ang kasambahay nila. Pinatay siya sa loob ng kwarto na kanyang tinutulugan dahil sa nagkamali lang siya sa kanyang ginawa sa inutos ng mga ito sa kanya. Kinalagkad siya ng babaeng amo habang yung lalaki naman ay pinagtatatadyakan siya hanggang sa mawala na siya ng malay. At nung nawala na siya ng malay, pinaghahampas pa siya ng mga ito ng bakal sa ulo hanggang sa tuluyan na siyang mamatay. Hanggang ngayon ay hindi pa alam ng pamilya nito sa Pilipinas na patay na siya dahil ang ipinalalabos ng amo niya ay lumayas ito at sumama sa ibang banyaga. Lumabas siya ng kwarto at sinundan ko siya papunta sa likod ng bahay. Doon niya itinuro kung saan nakalibing ang kanyang bangkay. Pagkatapos ay itinuro naman niya kung nasaan ang susi ng gate at ang passport ko, pati na rin ang passport niya para ipakita ko ito sa pulisya. Nagpasalamat naman ako dito bago ako tumakbong palabas. Kagad akong nagtungo sa embassy upang isuplong ang karumal-dumal na nangyari sa bahay at sa among pinagsisilbihan ko. Laking pasalamat ko na rin at mabilis na umaksyon ang mga pulisya at ang embahada. Kaya agad na sinamahan ako ng mga ito pabalik sa bahay. At doon ay itinuro ko kung nasaan ang bangkay na nakalibing. Gulat na gulat naman at nagmamakaawa ang mga amo ko na huwag silang ikulong sapagkat hindi daw nila sinasadyang mapatay ang dati nilang kasambahay. Hanggang sa huli, bago ako bumalik sa embahada upang iuwi na ako sa Pilipinas, ay nakita kong nakangiti na si Hana habang kumakaway sa loob ng bahay bago ko sumakay sa mobil ng mga pulisya. Pagka-uwi ko sa Pilipinas, ay laking pasalamat ng pamilya ni Hana dahil sa nalaman nila ang buong katotohanan. At binayaran rin kami ng danyos ng amo ko sapagkat inilaban namin sa korte ang pang-aabusong ginawa ng mga ito sa amin. Nakulong sila at nabigyan kami ng hustisya. Sa ngayon po kabanong ay maayos at masaya na po kaming magkasama ng pamilya ko sa kabila ng parusa at lagim na napagdaanan ko sa mga kamay ng banyaga. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Kaya mga kasangga, kung may mga napagdadaanan man tayo mga pagsubok, ay huwag matakot at mag-alinlangang manalangin sa Panginoon, sapagkat bibigyan ka nito ng isang himala katulad na lang ng nangyari kay Martha. Palagi siyang pinaparusahan ng kanyang among banyaga, subalit may isang kaluluwa ang tumulong sa kanya at natulungan niya rin na lutasin ang misteryong nangyari sa buhay nito. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento sa araw na ito, ay huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-iwan ng comment kung ano ang saloobin nyo sa kwento nating ito at agad ko itong sasagutin. At kung bago pa lang kayo sa channel kong ito, ay maaring pindutin nyo na rin ang subscribe at join button para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos at makasama ko na rin kayo sa shoutout sa susunod na video. Kaya shoutout muna tayo kina Rubilin Durian and kay Joe Francis. Sabi niya sa akin dito, bagong subscriber siya. Thank you very much po. Pero ang sabi niya, maganda po yung boses niyo pero para akong hinihingal kasi ang bilis niya po mag-narrate. Actually, kung papansinin mo naman, sa umpisa hindi naman ako mabilis mag-narrate. Siyempre pagka medyo intense na yung eksena, hindi naman po pwedeng
Ayan, pinatay na siya ng kanyang amo o pinatay na siya ng aswang. Hindi naman pwede ganun, di ba? Pinatay na siya ng aswang. Yan. Nagpapaliwanag lang, di po galit. Well, thank you very much po. At nag-subscribe po kayo. Makikita niyo naman po yan. May mga sa bandang umpisa, syempre, nagpapakilala. Hindi naman po mabilis ang ating narration. And syempre, shoutout rin sa ang pahina ni Iralyam Horror Stories, Avelino Horror Stories, Jmar Balarmino, and of course si Dins Lab, ayan. And of course siyempre si Ma'am Yolanda Gintivano, okay, Jennifer Gabute, ayan, Abel Valdoria, Jeric Diaz. Shoutout rin kay Incognito Stories, Amihan Grande, LD476, Chai Villaraza, Full-Blooded Igorot, Jennifer Gabute, Shasha Sodayo, ang manunulat Horror Stories, ang tinig ni Gabriela, Sid Vicious, Aswang Stories, Tess Watanabe, of course si Barry Barrera, ang Sundo Horror Stories, June Andre Nagar, Nico Hidalgo, ang General, Raman Francisco, Fab Jai, hello po ma'am, Ricazali Pace, Reigns Archive PH, Doha, Milagrosa Luke, and of course si Shyla Hart. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagpapasalamat rin ako sa mga kasangga ni Kabanong community member na sina Nika Nociel Urbano, Shasha Sodario at Milagrosa Luke. Maraming salamat sa walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Hanggang sa muli, ito ang inyong Kabanong dito lang sa Aklat ng Lagim ni Kabano.